Okay, guys. Let's see what's gonna happen here. Kuha tayong technical analysis of 4 hours. Anyway, technical analysis, guys, is yung prediction nyo ng mangyayari sa market. But doesn't mean that ganun ang mangyayari. Kaya magsiset kayo ng mga parameters. So, mine is, I'll go with the high and the lows, right? Like this one. Doesn't mean na ganito mangyayari, pero ito yung technical analysis ko. Mag-predict ako kung paano ko naintindihan si market. And then, magsiset ako ng mga parameters. Then, kailangan ko sundin yung mga parameters na yun. Kung tamaan yung mga parameters ko o hindi tamaan yung parameters ko, doon kayo magde-decide ngayon kung saan talaga siya pupunta. Like, yeah, parang trial and error. So, this one is my high and this one is my low. Right? So, dito, nakikita ko yung market pababa pa siya. Nandito pa rin siya sa loob ng bearish. Kailangan ma-break yan or ma-break yun para meron ka na namang idea kung saan pupunta si market. Pero dito, parang consolidating ka pa lang yan. Pero lamang nasa gitna siya actually. So, hiding this, ganito yung technical analysis ko. Right? I'll go this way. And then, ito yung mga parameters ko. Yeah, yung mga parameters ko. Ready na yung mga parameters. So, ang mangyayari sa, ang prediction ko kay market is gonna go this way, right? And then, mag-pull back siya doon. Dito, number 3. Pull back. Yan ang 1. Ito yung 2. Ito yung 3. And then, ito yung 4. Ito yung 4. Yan ang 5. And then, magda-down na siya rito. But somewhere around here sa 15 TP, magpo-pullback yan pataas. And then, kailangan naman ma-break yung dun para umakyat. Pero anyway, so itong downtrend ko. Yan ang una kong, yan ang downtrend ko. Right? So, yan yung area ng downtrend. So, yung parameters ko andito. Ayan, mga possible. So, ito yung field ko. Itong area na to. Kung hindi ma-break to, pwede siya mag-pullback pataas. So, ibig sabihin nun, mag-change na siya ng direction. Change of character. Yeah, pag hindi na-break yan, posible na tumaas siya. Right? So, yun yung mga parameter ko. Nandito yung TP ko. And then, ito, stop loss ko to kung mag-short ako. Idea ng stop loss ko yan. Kung mag-short ako, lumagpas yan or somewhere around here. Kasi yan, nasa non-threshold mo. Yan, stop loss yung area na yan. Okay? And then, ito yung entry ko. Nandyan. Pwede kayong mag-entry kung pwede nyo buuin to, bumalik. Anyway, ganyan yun. Tapos ang bullish ko, eto, pwede ako mag-set up dyan ng bullish. Right? Pwede ako mag-set up dyan ng bullish. Dyan sa linya na yan. And then, ang takbo niyan is 1, then ito yung 2 mo. And then ito yung 3 mo. And then ito yung 4. And then, angat na siya dyan. Yan ang bullish ko. So, kung makikita nyo, meron siyang common.
either high or low, I mean, bullish or bearish, meron siyang common na pupuntahan, which is, sabihin na natin, isa tayo dito, this one, right? This two, three, and then dito pa lang siya magde-decide si market. Dito pa lang magde-decide si market kung saan siya talaga magpupunta. Which is, yan, market will decide kung saan siya pupunta. It's either up or down. Right? yan yung technical analysis ko. Ang parameters ko ng long, syempre dito, pag hindi niya to na break, yan, magre-reverse siya. Magre-reverse siya. Okay? So, magsiset lang kayo ng parameters. Then, ang stop loss nito, syempre, dito din. Sa kabila naman. Yan ang stop loss ko. Yan. So, dalawa yung parameters ko ngayon. Isa sa high, isa sa low. Pero kung titingnan nyo, parang meron tong similarity sa ito yung blue, ito red to. Bearish. Saan siya nakakatulad? This one. Yan. Right? Kung saan ma-break yung dalawa, dun siya pupunta. Diba? Okay. Okay. So, yan yung technical analysis ko. Prediction ko na kung paano gumalaw si market, which is this one, 1, 2, 3, 4, and 5. Yan ang prediction kung galaw ni market. And then, yung setup ng parameters. Right? Kailan nyo munang malaman kung paano, syempre, kung paano ang idea nyo ng galaw ni market. Pero ito yung sa akin. Pwede kayong gumawa ng sa inyo. Ngayon, kung i-incorporate ko na yung movement, ayan na yung movement niya. Diba? So, kailangan mo lang sundin yung sinet mong parameters. Ang maganda dito, eto kasi 4 hours. Pwede nyong kunin yan. Ganyan lahat ng process ko kahit na mag 30 seconds ako. Kahit na mag 30 seconds ako. Or kahit na anong time frame. Like say, 4 hours yun sa 15 minutes, right? So sa 15 minutes, ito yung movement ng market. Yan. Which is correct naman. See? Kung ito yung kukunin mo, up to, di ba? Yan. And din yun. Parehas lang. Kaya lang, dito may guide ka ng 4 hours na alam mo yung market mo tataas. So, ito. Punta doon. Magpo-pullback dito. Pupunta doon. Pupullback niya and then tataas. Which is yung smaller galawan sa 4 hours. Ayun. Smaller galawan sa 4 hours. Which is itong isang leg na to. Umabot pa hanggang doon. So, ang kinuha lang yung bias ng 4 hours and then pwede kayo maglaro sa lower time frame. At least alam nyo na kung paano siya mag-work. Okay? Now, ito ang idea ko ng takbo ni market. Ngayon, tingnan natin kung nasa na ngayon si market. So, nandito na si market ngayon sa 4 hours. This is your low. This is your support, right?
support. This is your support. This is your resistance. Yan. And then, meron tayo noon. So, hide natin to. Ito tayo meron. To. Sa long. Right? Sa long. You're gonna go back, gonna go up, and then down, and then bounce, and then bounce, and then up to right here. So ito yung long ko. And then stop loss is right here. So SL, and then ito failed, right, somewhere around here. Failed. Magbabalik siya, mag-reversal siya kung hindi niya ma-break yung leg 3. Sarili ko to sarili kong rule to ginawa based dun sa pagkakaintindi ko kay market. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Yan. And then, ito yung area niya. Yan. Ng long. And then, ang short ko, ito. Right? Short ko is ito. Which is this one here. And then ang technical analysis ko dyan is this one goes down up to dito, then doon back up, and then down again, and then up, and then down dito. Ayan ang short ko. And then ito yung short. Yan. Yan ang short natin. And then ang failed natin ng short is right here. Failed natin ang short yan. Pag hindi niya na-break yan, tataas siya. Right? And then, ito yung triangle natin. Which is, what do you call that triangle again? Ito. Pennant. Bearish pennant. Yeah. Triangles. Triangles lang. Yun yung nakita ko eh. Anyway, ito yun. Ang triangle natin is this one. Hanggang doon. Yan. Ma-break. Kung saan siya ma-break, doon siya pupunta. And then you can do that on meron na kayong bias ng higher time frame. So, putting this now is like this. Right? So, ito malamang mag-up na. Pero hanggang hindi niya pa rin syempre nabe-break yung dapat niyang breakin, hindi pa natin alam kung didiretso sa taas. Ang pinakalas na mabe-break niya is kailangan ito. Yan. Itong kailangan niyan last ma-break. Para sa bull run. Okay? So, dito sa maliit na to, lamang pa ang dito kailangan yung gumawa ng rule. Kung ano yung mabe-break at hindi. Para malaman nyo kung tataas siya o hindi. Pero mas lamang ang short dito. Right? Yeah. Mas lamang ang short dito. Unless na ma-break nyo yung eto, pataas. And then, panibago na naman yun. Dito, panibagong panyan. Antayan. So, kung i-blow up natin ito, na-break niya Kung i-blow up natin yan, magagawa ka ng sarili mong
technical analysis dito, kailan niyang i-break yung kailangan niyang ma-break para magkaroon siya ng change of character. So, dito, ito yung high natin, resistance. Pwede yan, pero pwede din dito. So, lamang pa rin lamang pa rin dito ang short. Right? So, ito magpo-pullback yan. So, pag ginawa natin ng technical analysis to, based dun sa technical analysis ko, is ganito siya. Punta dyan, punta doon, babalik dito, babalik doon, and then babagsak yan dyan. So, ito yung parameters ko. Yan. Yan ang short ko. Well, ito yung long ko. Pero, kailangan tong hindi ma-break. Ito. Yan. Pag hindi na-break yan, aangat siya. Kung hindi, didiretso. Yan. Okay. Sana may napulot kayong kahit konti. Yun lang for today. Good luck, guys. Okay. That's my 2 cents for BTC. Anyway, quick one. Kung gusto nyo pa itong ipaliitin, puntahan nyo pa rin sa lower time frame. Let's say 15. Pero meron na kayong bias. Ayan na yung bias nyo. Ayan ang bias nyo. Meron kayong bias. So, pwede kayong kumuha ng hanggang dyan ba talaga yan? Well, tingnan sa EMA. Gano'n ka-strong si EMA. Mukhang hanggang dyan na lang yan, babagsak na. Nag-cross na rito. So, parang hanggang dyan na lang yan. Tingnan natin sa ano nga ba yun? RSI. Pwede rin sa RSI. And RSI. Yan. Yan. Oh, sa RSI, pababa sa 30 seconds. Ayan. So, sa 4 hours. Interesting. Pataas siya sa 4 hours. So, mas lamang ang taas kaysa baba. Baka nga umabot pa doon. Bago bumagsak. Pero anyway, monitor nyo na lang. Ayan na. Bumagsak na yan. So, mas lamang na bumaba pa to. Hanggang saan naabot yan? Hanggang dito. Somewhere around dito. Dito. Malamang. Yan. Basta dito sa linya na to. Bago siya mag-reversal. To. Yan. Bago siya mag-reversal, baka tamaan niya yan. Wait na yan. Okay. That's all for today. Good luck.